Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra. Your energy at this time, Libra, energy ng Libra ngayon. Clarification of Ace of Cups in reverse. So, natanggal sa iyo yung negativity, no? Sa Ace of Cups dito. This is negativity na natanggal sa iyo. Like, yung naging unstable ka. Naging ungrounded. Yung hindi mo provide yung mga siguro mga kailangan ng family mo. Naging parang pwedeng naka-experience ng financial crisis or naging ungrounded lang talaga or naging unstable or feeling unsecured. Or yung effect ng negativity na yun, nung hindi pa natanggal, ay para bang minalas ka sa kabuhayan din at para bang hindi mo na provide yung mga pangailangan ng family mo na hindi ka naging a good provider or hindi ka naging hardworking, opposite sa King of Pentacles ba na energy. Hindi ka focus sa work, ganyan. Hindi ka kumikita ng masagana. Hindi ka naging reliable financially. Hindi nakarely sa iyo yung family mo sa pagdating sa financial. Yung ganun ba? Yun yung effect ng mga negativity. Kung sinent yun sa'yo, hindi naman sa'yo yun, negativity. Sinent yun sa'yo ng mga kaaway, ng mga evil, no? Nasa evil forces, o nasa kadiliman, kagaya ng mga witches, sila yung mga nagsisent yan. At yung natanggal din sa'yo na negativity, ay ito, yung naging clouded yung judgment mo, yung clouded yung isipan mo, na merong mga lies and deception, manipulation, illusion sa isipan mo, na false yung judgment mo, mali yung observation mo, clouded yung judgment, yan na natanggal na negativity sa'yo. At ito yung hindi ka nare-recognize, pwede ng person mo o ng mga tao na hindi nare-recognize yung mga abilities mo, kakayanan mo, kung saan ka magaling, na pwede din na hindi ka nakapag-build ng mga gustong i-build o hindi ka nakapag-usap ng person mo, ganyan. Hindi nagkakaroon ng collaboration sa inyong person mo o ng mga ka-team mo o nagka-collaborate mo, pwede din ganon. Na hindi ka nakikita ng galing, pwede din sa Three of Pentacles. Then, natanggal yung mga negativity na yan sa'yo. You are lucky, maswerte na, nasa taas ka na ng will. At may mga angels dito. Ito ay Sis Angel. Alam niyo yung Sis Angel? Napakalaki daw niyan. Parang yan sila simbolo ng kung gaano kakapangyarihan yung God. Ng authority or power ng God. Yung Sis, si Leviathan, si Behemoth, yan. Pero mga fallen angel na yan sila, diba? Pero siguro may mga bago na mga Sis Angel na ginawa ang ganun. Hindi na naman siguro isa. At ano daw yung Sis sa parang primordial entity. Ganyan daw yung mga yung Sis, si Behemoth, si Leviathan, at yung Sis naman, sa yan siya, sa himpapawid, o sa air, no? Siya yung parang pati, yung may isa nabasa ko, kailan ko lang nabasa sa nurse ko share ko na lang din sa inyo kasi interesting din siya. Siya daw yung parang nangangalaga sa mga ibon din, or siya yung protector ng mga ibon.
Yung sis. Kasi siya, ibon din siya eh. No? Pero napakalaki niyan. Siya ay anghel. No? Anghel yan siya. Kagaya ni na Archangel Gabriel, anghel. Pero iba-iba kasi yung form ng mga anghel. Iba-iba yung form nila. Yung mga archangel, pare-pareho ang form nila na humanoid na may mga pakpak. Ganun. Dalawang pakpak. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Pero yung sis ay parang yun siya. Ibon. Ibon yun sila. Pero malaki daw yan. Napakalaki daw yan. Siyempre, angel yun eh. Meron ding dragon, si Leviathan, di ba? Mga seraphim, dragon. Kagaya, si Lucifer, kaya dragon yan siya. Ancient dragon, kasi seraphim yan siya eh. Pero kaya nila iba-iba ng anyo. Pwede din sila palit ng anyo in a form na humanoid. Kagaya ng mga archangel. Kasi yun ang pinakamataas na kasi na rank ng angel, seraphim. Kaya nagiging dragon sila. At nakapag buga ng apoy. Diba? They are made of fire. Ginawa sila ng God made of fire. Ang tao ay made of clay, di ba? Wala sila kabuk, clay, lupa. Yung seraphims na naman ay made of fire sila. Ginawa galing sa apoy, made of fire. Kaya, they are dragons o nagiging dragon. Kagaya kay Leviathan, seraphim din yan, pero subspecies ng seraphim. Nakakabuga pa rin siya ng apoy. Kasi seraphim, dragon. Pito-pito ang ulo. Diba? Si Lucifer, pito ang ulo. Sino pa ba yung seraphim? Ang alam ko si Beelzebub, seraphim yan siya. Nagiging dragon din yan. Si Leviathan, yan, dragon. Ito ang ulo din. Kaso sa lang siya, sa dagat, sa tubig. Yan ang parang namamahala sa tubig. Siya ang parang may authority over waters. Sa tubig siya. Yung seas naman sa air, yung papawid. Si Behemoth naman sa land. Ano na? Kompleto, no? So, yan. Parang may mga nakapalibot sa'yo na mga anghel. Tama ba? May nakapalibot ba sa'yo anghel? Tingnan natin. Wala. Wala to. May nagbabantay lang sa'yo mga anghel. Meron nagbabantay sa'yo mga anghel o anghel. Ganyan. Bakit binabantayan ka ng mga anghel o ng anghel? Queen of Wands in reverse. Para hindi maging Queen of Wands in reverse yung energy mo. Para hindi ka mawala ng kumpiyansa sa sarili mo. Para hindi ka magawa ng deceit na mawalan ka ng confidence sa mga kainan mo, sa sarili mo, para hindi ka maging mahina, para hindi ka mawala ng strength. Pagka ganyan guys, na pinapabantayan ng God sa mga anghel, yan ay sa side ng Diyos yan. Ibig sabihin, hindi yan witch, hindi yan warlock, hindi yan wizard, no? I want to make it clear to you. Kasi kung witch ka o wizard or warlock, or
alagad ng dilim, hindi ka pa bubantayan hanggang sa mga anghel. Kasi sa kadiliman ka eh, alagad ka ng dilim eh. You serve Satan eh, di ba? You serve the devil's kingdom. So itong makaresonate dito sa reading sa libra ngayon, sa side ng Diyos to. Yung kinuhaan ng guide ko ng reading sa side ng Diyos to. Halata naman kaya pinapabantayan sa mga anghel o sa anghel. You know what? Libra are balance. Fair. Diba? Yung tayong mga Libra, mga fair tayo. Mga balance. At hindi tayo yung may selfish ba? Kasi ako, hindi ako selfish. Nanay ko, hindi din selfish. Libra yan eh. Balance. Yung parang scale na balance. Marunong magtimbang-timbang kung ano yung tama sa mali. So, hindi sila yung pag mali ay sige pa rin. Hindi ganun ang Libra. Pag mali ay, kunwari ay manguha ng sa iba. Ang alam ko, ang mga Libra hindi ganyan. Kasi ako, hindi naman ako ganun eh. Na pag hindi sa akin ay kunin ko. Magawa ng deceit o hindi ako ganun eh. Libra kasi ako din eh. Kaya, yun ang alam ko sa Libra. No? Na mga fair ang Libra. So, ayan. Si Jesus Christ, ano daw talaga yun yung birthday niya? Mga October. Nasa October na yun. Siguro Libra yung si Jesus Christ. Kaso lang, ginawa lang nila na December 25. Mga October daw talaga yung pinanganak si Jesus Christ. So, let's see kung ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan. Tingnan natin kung meron bang sis angel na nagbabantay sa'yo. Kasi meron dito. Kasi kung meron sis na angel na naging fallen angel, malamang may ginawa na naman yung God niya na nag-create na naman yung God niya. Panibagong sis angel. O nag-reveal man yung dating sis angel, di ba? May mga ginawa yan yung God. Merong sis angel na nagbabantay sa'yo. Madami pa siyang pwedeng ipalit o create, gawing sis angel o gagawa siya ng panibagong sis angel. Meron sis angel. Tapos, meron ding cherubim na nagbabantay sa'yo. Tingnan natin, ha? Meron din cherubim. Yan. Mga ganyang anghel. Iba-iba kasi yan eh. Nakakatuwa mo kasi. Iba-iba ang kanilang form. Diba? And, ano yung next na mangyari sa buhay mo? Ang ganda. Magda-travel ka. Pwede may pupunta sa'yo. Galing sa malayo. Kasi magkakaroon ng union sa inyo, magkikita kayo, ma-unite kayo. Or else, ikaw itong magta-travel sa ibang bansa, doon mo meet yung the one for you. Or else, pwede niya may pupunta sa'yo at magkikita na kayo, mabuo na kayo, magsasama na kayo, ma-unite na kayo ng person na ginaguide kayo ng mga anghel na yan para magsama. Wala nang delay. Ano naman, show of wands dito. Ano yan? Pupunta ka ng malayo na lugar. Ay, oo. At mukhang iba-ibang lugar. Iwan ko lang kung yung katawan mo o yung kaluluwa mong maglakbay. Mga katawan mo. Pwede din kasi kaluluwa mo.
Anong gagawin mo doon? Sa pupuntahan mong malayo na lugar. Meron kang gagawin na para hindi ma-stagnant. O may mga tutulungan ka para hindi na sila ma-stagnant. Makalaya na sa stagnancy. Doon. Hindi. Ang gagawin mo doon ay maging active ka na maging active ka na kasi hindi ka na stagnant. Hindi ka na ma-stagnant sa kung saan ka. Yan na nga, maging active ka na kasi hindi ka na ma-stagnant sa kung saan ka ngayon. Pwedeng kaluluwa mo travel. Yung parang naglalakbay yung kaluluwa niya pag tulog kayo, pwedeng ganun, or else yung katawan nyo talaga ang maglakbay. Oo, punta sa ibang lugar. Na malayo daw sa kung saan ka man. Ay, maging impress yung energy doon. At impress yung energy mo doon, maging a good catch ka. maging ano ka, marriage material, napaka good looking, na sa'yo na lahat. sa'yo na lahat, di ba? And parang ma-attract mo yung lahat ng all good things in life, ganyan. Meron kang gagawin doon na para hindi na makapag-umpisa na makagawa ng action, hindi na makapag-umpisa na magawan ka ng like deceit, no na hindi na sila makapag-take na action pag nandun ka. Hindi na sila makapag-umpisa na makagawa ng yung mga fallen angel ba yan? Hindi na yung page of wands in reverse. Yan. Numero 1 yan, kung may mga taong deceitful, scheming, mas malala to. Yung mga fallen angel, sila yung yung hari ng deceit Sila ang hari ng sablay. Baka ma-atake na naman sila. Sinasabi ko, hari ng sablay. Alam ko pa nga ma-atake sila sa sunod-sunod ungo lang aso dito. Gabi na paggabi. Kahit umaga pa. Hari sila ng sablay. Hari ka sila ng sablay. Hindi hari na, diba, fallen angel talaga. Hari nga sila ng katangahan. Ayan. Ace of Swords in reverse. Hindi na sila magtatagumpay. So, magagawin nila, kaya pala hari nga ng sablay. Tama. Hindi na sila magtatagumpay. So, umpisa nilang gagawin. Kaya wala na yung gana, hindi na sila maging active na gagawa ng scheme. Their manipulation, tricks, and even deceit. Kasi sa sablay na nga sila. Maging hari na sila ng sablay. Well, let's see. Ano pang gagawin mo doon? Sa malayong lugar. Ikaw ba itong hindi susunod sa rules? Rules,
ikaw nga hindi susunod sa rules ng alin? Rules ng mga fallen angels? Kasi meron din silang sineset na rules na dapat sundin daw ng mga tao. Like yung ginagawa nila na pangmanipula sa isipan. Yung mga pang-atake sa isipan. Kaya maging hari na sila ng sablay. Sablay na yung mga attacks nila. Yung mga deceit nila, yung mga scheme nila, manipulation nila, pang-control nila. Yan o. Yan ang mga rules nila yung pinapasok na sa isip ng mga tao. Na mga manipulation, beliefs, lies, and deception. Diyan naman sila magaling eh. Pero ang totoo, hari sila ng sablay. Ay, paano ka? Pag King of Wands, maging ano ka na, maging confident, maging strong ang personality mo, or maging goal-driven, kasi hindi mo susundin yung kanila mga sinasabi sa'yo na huwag kang maging goal-driven, hindi mo kaya yan. May namanipula ka rin, hindi mo kaya gawin yan, mapapahiya ka lang. Hindi ka maniwala sa kanila. Hindi mo susundin yung sinasabi na huwag mong gawin yan, hindi mo susundin. Kasi bakit? May maganda bang may dulot yan pag sunod sa mga fallen angels? Hindi. Wala. Sila na ngayon ang maging sablay, o diba? Sila na ngayon sa sablay kasi hindi ka nasusunod sa mga rules nila, sa mga manipulation nila. Yung mga rules nila, manipulation nila. Mga sinesend na belief sa isip ng tao. So yan. At maging ano ka na, maging positive ka na. Maging positive, maging inspired ka na. At pwedeng maging popular ka dahil maging goal-driven ka sa mga goals mo. Makilala ka dahil sa mga ma-achieve mo. Wow. No? And 3 of swords, I see 7 of swords. 7 of swords. What's the 7 of swords here? Fallen angels may 7 of swords niya. Hindi. Ikaw ba yung 7 of swords? Tingnan natin na. Ay, ikaw to. Parang may gagawin ka dito. May gagawin ka na may kukunin ka. Hindi. Meron kang pwede din kasi na pero hindi ka magnanakaw niyan kasi sa side ka ng Diyos, hindi ka magnanakaw, okay? Hindi ka manguha ng sa iba. Kung meron ka mang kukunin ay yung kagaya ng kukunin mo like buhay ng mga witches, wizards, warlocks, pwede pa yun. Patayin mo sila, ganun. Kasi yun ay pautosan din galing sa Diyos yun eh. Ganun ang mga mission galing sa Diyos. Pinapapatay kasi ng ganyan eh, ng mga alagad ng dilim. So, meron ka na kukunin na sa'yo. Hindi. Meron kang tatanggalin. May tatanggalin. Tingnan natin. Hindi. Meron kang siyempre sa side ka ng Diyos, hindi ka manindang, di ba? Meron kang tricks na gagawin kasi this is tricks also. Let's see. Hindi to tricks. Meron kang gagawin hindi din deceit kasi sa evil force yung deceit, di ba? Sa side ka ng Diyos kaya dinipinsan kayo, pero protektahan kayo ng mga anghel ng God eh. Meron kang gagawin na lumabas yung magician kanina. Meron kang gagawin na
mailayo mo. Mailayo mo. Kasi parang nilalayo mo dito. O, meron kang gagawin na mailayo mo. Ang alin? Ang alin to? Meron kang ilalayo. Mailayo mo sa kanila, sa mga fallen angels. May ilalayo ko sa mga fallen angels. Hindi. May ilalayo ko sa mga kaaway. Basta yung o kaaway, diba? Kaaway daw, sabi ng guide ko. Meron kang confirmation ng guide ko to. Kaaway daw. Meron kang ilalayo sa mga kaaway. Kung kaya hindi sila magtatagumpay, yung mga kaaway maging powerless sila. Ano yung mga kaaway mo? Kasi side ka ng Diyos. Mga witches, wizards, warlocks. Ano ba yung kaaway mo dyan? Witches, wizards, warlocks? Yeah, mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Yan. Mga basta, yung mga kaaway mo. Basta may ilalayo ko sa kanila. Sa mga kaaway mo na yan, sa mga alagad ng dilim, yan ang mga kaaway mo. Alagad ng dilim kasi ikaw isa, Diyos ka. Alagad ka ng Diyos. Para hindi na sila magtatagumpay sa mga ginagawa nilang witchcraft, black magic, any form of witchcraft. Sa mga ginagawa nilang deceit, schemes, manipulations. Yan. And yun ang gagawin mo doon. Ano yung pagpraktisan mo yun doon? O baka doon, pagpraktisan mo yun doon. Malalaman mo doon. Doon mo malalaman, the moon. So, doon mo yun malalaman kung paano mo mailayo sa mga kaaway, like sa mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, alagad ng dilim. Kung ano man yan, para maging, sila, maging powerless, maging, unvictorious, hindi sila magtagumpay sa mga gawin nilang deceit, witchcraft, manipulations, evil, scheme, mga ganyan. Hindi yan pakialamira. Kasi mission mo yan sa Diyos eh. Hindi ikaw nangingialam. Sila ang nangingialam sa buhay ng iba. Through demonic and witchcraft na ginagawa nila. Yan ay mission mo yan sa Diyos. Kaya kahit sabihin nila, pakialamira, ito ba't yung mangialam? O, diba? Sila ang walang karapatan mangialam. Yan ay mission mo sa Diyos yan. Wala silang karapatan manguha ng sa iba. Wala silang karapatan manghalit ng iba. Wala silang karapatan mamarusa ng kahit na sino man. Parusahan nila yung mga kinainggitan nila. O ganoon. Yung tinatawag nila pamarusa, yung pagkukulam nila. Pamarusa daw yun. Ay. Basta para hindi sila magtagumpay. Ano yun? Ano yung kukunin mo sa kanila? Example. Ano yung ilalayo mo pala sa kanila? Example na ilalayo mo sa kanila. Ano ba yun? Madami. Clarification with the 7 of cups. Pwede din kasi ibig sabihin ng iba. Madami. Madami daw. O diba, paglayo, ilalayo sa kanila. Madami yan para hindi sila magtagumpay. At mawalan sila ng authority. Hindi lang isa. Hindi madami. Para hindi sila magtagumpay sa mga witchcraft nila. Sa mga deceit nila. Lahat ang kadimunyuhan nila ginagawa. Yan. Doon mo yan malalaman. So, hindi ko na kailangan lungkatin. Doon mo na lang yan malalaman. Hindi ko na alam kung katawan mo maglakbay sa mag-travel pupunta sa malayong lugar o yung kaluluwa mo pupunta sa malayong lugar. Pwede kasi yung kaluluwa naglalakbayan eh. Kasi ako palagi ko na-experience eh, nakakarating ng abyss yung kaluluwa ko pagkatulog. Tapos yung iba nga sa impyerno eh, nakakarating sila sa impyerno eh. Ginagawa nila ng video eh. Napanood niyo yun sa Facebook. Tapos sa garta, sa mga mundo ng mga elemento, makuha ka ng mga kakailanganin mo pag nalakbay ka sa lugar nila. O minsan may mga mission. Akin nata may mission lang ako, kaya pumunta ko doon. O namasya lang ang kaluluwa mo. Sa nakaka-experience yan. Para ba nag-astral travel ka din? Yung astral projection, pero hindi mo siya sinasadya pag naglalakbay yung kusang naglalakbay yung kaluluwa mo. Ganun yun. Yung sa akin, hindi ko sinasadya yun. Kusa lang yung akin. Hindi naman marunong mag-astral travel. So, ayan siya. Kung bagay naglalakbay lang doon, kaluluwa mo.
Kasi tulog ka, pwede maglakbay yung kaluluwa mo. Kagaya ng ginagawa ng mga nag-astral travel. Nakapunta yung kaluluwa nila kung saan nila gustong pumunta. Eh, doon sila makahanap ng mga impormasyon, makuha ng impormasyon. Yan ang mga ginagawa ng mga witches, wizards, warlocks. Nag-astral travel, nag-astral projection muna. Kasi monitor, yan yung monitor ng spirit din. Monitor sila dun sa target nilang bibiktimahin ng witchcraft mo bago sila mga atake ng masumpa, ritual na. Sa coven yan ng mga witches, napanood ko yan sa video ng mga nag-expose sa kanila. Meron yan, sila din mismo nag-expose. Kwento nila, merong naka-assign na mag-astral travel, mag-astral projection na mag-monitor dun sa target nila. Hindi lang sila isa, dalawa. Madami din sila sa isang coven nila. Ganyan ginagawa nila. Manmanan nila kung pwede ba nilang ma-atake, kung matablan ba, yan, atake sila. Ganon. Meron ng isa na nagmumonitor. Through that, yan. Gawain ng mga witches yan, mga astral travel, astral projection. Yan ay monitoring spirit. Yan. Diba? So yan, yan ang gagawin mo doon. Tapos ang gagawin mo pa doon, sa lugar na yan, punta mo malayo. Para may mga malalaman ka doon, no? Meron kang malalaman doon. At ano ba to sa sarili mo ba itong Queen of Swords in reverse na to? Tingnan natin kung sa sarili mo. Hindi. Sa mga witches, wizards, warlocks ba yan? Yung Queen of Swords na yan. So, para hindi na sila makapang-control, hindi na sila makapang-block, hindi na sila makapang-restrict ng mga ginagawa nila ng witchcraft. Yan. Para hindi na sila magtagumpay sa mga witchcraft nila sa mga kademonyohan nila. So, ayan. Ito na lamang for Libra.